Good day, everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating mga nakaraang pag-aaral ay nakilala natin ang banal na kasulatan, ang Trinity, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon naman ay nasa ika-anim na paniniwala na tayo, ang paniniwala sa paglalang o creation. Isa sa mga pinakamahalagang tanong ng tao ay ito: saan tayo nanggaling? Bakit tayo narito? May layunin ba ang ating buhay? Sa panahon ngayon, marami tayong naririnig na iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mundo at ng tao. Ngunit bilang mga mananampalataya, ano ang sinasabi ng Biblia? Sa Genesis 1:1, mababasa natin, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Napakasimple, pero napakalalim ng ibig sabihin nito. Hindi nagsimula lahat sa aksidente o pagkakataon lamang. Ang lahat ng bagay ay may pinagmulan at ayon sa Biblia, ang pinagmulan ng lahat ay ang Diyos. Naniniwala ang Seventh-day Adventist Church na ang Diyos ang manlilikha ng lahat ng bagay. Sa loob ng 6 na literal na araw, nilikha niya ang mundo at ang lahat ng narito. At sa ika-7 araw ay nagpahinga siya bilang pagtatapos ng kanyang gawain. Ano ang mga nilikha ng Diyos? Sa Genesis 1, mababasa natin na nilikha niya ang liwanag at dilim, langit at himpapawid, lupa at mga dagat, mga halaman at punong kahoy, araw, buwan at mga bituin, mga isda at ibon, mga hayop sa lupa, at higit sa lahat, ang tao. Ngunit sa lahat ng nilikha may natatanging lugar ang tao. Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na kamukha natin ang Diyos sa pisikal na anyo. Ang ibig sabihin ay nilikha niya tayo na may kakayahang magmahal, mag-isip, magpasya, at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa Diyos. Hindi tayo aksidente. Hindi tayo produkto lamang ng pagkakataon. Tayo ay nilikha ng may layunin. Isa pang mahalagang katotohanan tungkol sa creation ay ang halaga ng tao sa paningin ng Diyos. Bago pa man magkaroon ng kasalanan, sakit, pagdurusa at kamatayan, nilikha ng Diyos ang isang perpektong mundo. Ang orihinal na plano niya para sa tao ay buhay, kapayapaan, at masayang pakikipag-ugnayan sa Kanya. At matapos likhain ang lahat, sinabi ng Diyos, napakabuti. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihang manlilikha, kundi mabuti at mapagmahal ding Diyos. Ngayon, bakit mahalagang paniwalaan ang creation? Dahil kapag alam natin kung sino ang ating manlilikha, mas mauunawaan natin kung sino tayo. Kung nilikha tayo ng Diyos, may halaga tayo, may layunin tayo, may direksyon ang ating buhay, at may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Ang creation ay nagpapaalala rin sa atin na ang mundo ay hindi atin, kundi pag-aari ito ng Diyos. Kaya bilang mga katiwala ng Kanyang nilikha, tungkulin nating pangalagaan ang kalikasan, ang ating katawan, at ang mga biyayang ipinagkatiwala niya sa atin. At bilang pagtatapos ng kanyang paglalang, itinatag ng Diyos ang Sabbath. Genesis 2,
2-3. Pinagpala at pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw bilang alaala ng kanyang paglalang. Kaya, para sa mga Seventh-day Adventist, ang Sabbath ay hindi lamang araw ng pahinga o pagsamba. Ito ay paalala na ang Diyos ang ating manlilikha, tagapagtaguyod at tagapagligtas. Kaya ano ang ating paniniwalaan ngayon? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang tao ay nilikha ayon sa kanyang larawan. May layunin at halaga ang bawat buhay natin. At ang Sabbath ay paalala ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig bilang manlilikha. Bago tayo magtapos, gusto kong magtanong sa inyo. May pagkakataon ba sa buhay ninyo na pakiramdam nyo ay wala kayong halaga? May mga araw ba na pakiramdam nyo na parang walang nakakaintindi sa inyo? May mga panahon ba na tinatanong nyo ang sarili nyo kung may saysay pa ba ang buhay ko? Kung ganoon ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong malaman mo ang isang napakagandang katotohanan. Hindi ka aksidente. Hindi ka pagkakamali. Hindi ka produkto lamang ng pagkakataon. Bago ka pa isinilang, kilala ka na ng Diyos. Bago ka pa unang huminga, may plano na siya para sa buhay mo. Ang parehong Diyos na lumikha ng mga bituin, mga planeta, mga karagatan, at lahat ng kagandahan sa mundo ay siya ring Diyos na lumikha sa iyo. At kung naglaan siya ng panahon upang likhain ka, ibig sabihin mahalaga ka. Napakahalaga mo sa Kanya. Kaya huwag mong hayaang sabihin ng mundo na wala kang kwenta o wala kang halaga. Huwag mong hayaang ang iyong mga pagkakamali ang magdikta kung sino ka. Ang tunay mong pagkakakilanlan ay hindi nakabase sa opinyon ng tao. Ang tunay mong pagkakakilanlan ay ito. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos. At may layunin ng Diyos para sa buhay mo. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa ating pag-aaral ngayon, tandaan mo, may manlilikha kang hindi ka nakalimutan, hindi ka iniwan, at hindi kailanman titigil sa pagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. At muli, ako po si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi mang pinagdadaanan mo sa buhay. Tandaan mo, may manlilikha na nakakakilala sa iyo at nagmamahal sa iyo. God bless us all.